Hi, hello. Isang good morning. Good morning, good morning, good morning mga follower. Good morning mga idol, mga viewer. Good morning po sa lahat. Ayan, si Nanay Linda at mag-aalmusal ngayon. Ayan. Tapos na po siya. Tapos na po ako maglinis sa mga laga at nagpakain na po ako at galing na po ako sa tindahan. Nandun naman yung anak ko. Sabi ko, ikaw muna magbantay at mag-aalmusal ako. Kasi guys, hanggang ngayon, nilalamig pa rin. Kaya, yung mga gilid ng labi ko parang nangangatog. Kaya magtimpla ako ng kape para ako'y mainitan. Ayan, timpla na nga po ako ng kape. At mag-aalmusal po ako ng tinapay. Ayan, buns po to. Ayan o. Ito muna ngayon ang almusal ko. Hindi muna ako magkakanin. Nasubra na ata sa kanin. Yan. Isang good morning everyone. Welcome to vlog. Maraming salamat po sa lahat. At another vlog. Another gising na naman tayo na medyo masigla. Kaya lang hindi pa natatanggal yung iniinda ko. Hindi ko alam. Siguro may nagsasabi dyan na bakit hindi pa ako dalahin sa doktor? Kasi nga mga guys, yung doktor ko nag-cancel ng dapat kahapon. Na naman, dapat nung linggo pa nga po Nag-cancel na naman kasi maraming ospital na pinupuntahan yun. Yan po. Pero kasi hindi naman po ako sa nagpapacheck up sa public. May sarili po talaga akong doktor na tumitingin sa kalusugan ko. Hindi naman po pwede ibang magbasa niyan kasi magpapaiba-iba yung kanilang pagbibigay ng gamot. Marami nga po tayo pupunta na doktor. Kaya lang, ang gusto ko mangyari, sabi ko, gusto ko sa isang doktor lang ako nagpapatingin. Kasi doon na dumadami yung mga resita pag iba-ibang doktor ang pinupuntahan natin. Hindi kagaya ng talagang isang doktor. Bali, dalawa kasi ang doktor ko Isa sa kidney, isa sa diabetes, mga sakit na iba. Ganun. Yung sa diabetes, yun na po yung tumitingin sa aking yung nagkakaroon ng mga komplikasyon. Sa diabetes po yun. Ito naman sa kidney, yun po yung nagbabasa kung ano na nangyayari sa kidney mo, kung tumataas ba ang creatinine, ganun. Sila po nagbibigay ng mga resita ng mga gamot kung ano yung dapat inumin ko. Dalawa po kami kasi mag-asawa. Yan po yung asawa ko medyo malubhang ang kanyang kidney. Pero guys, naghimala po siya. Siya po ay lumakas ang kanyang katawan kasi siya po ay nagtitinda. Nagtitinda po sa iba't lugar sa mga kalsada. Nag-iikot siya. Dala po ang kanyang tricycle. Minsan, dala yung kanyang sasakyan. Yan po ang nangyari sa asawa ko. Naglibang siya ng gusto doon. Kaya nakalimutan niya yung sakit niya. Kaya bigla na lang siyang lumakas. Yung tinatawag, naghimala yung kanyang sarili. Ayan, araw-araw yun, walang tigil, kakaalis. Andun, kakaalis lang. Puno na naman yung tricycle niya ng dalaw hanggang tuktok, may laman. Kami po, alis sana kami, magsasamahan ko yung anak ko magtinda. Ay kaso nga po, medyo hindi maganda na naman yung pakiramdam ko. Sabi ko, obserbahan ko hanggang bukas, baka bukas kami magtinda. Ako naman ay sumasama lang ako. Nakaupo lang naman ako sa sasakyan. Yung pagsama ko sa kanila, yung mayroon silang may kasama yung anak ko kasi kapag sila lang dalawa, driver lang ang kasama niya. Sasamahan ko na lang para may kasama. Yun po ang nangyayari kasi yung asawa ko nawili na sa pagta-tricycle Ayaw na niya umalis dun sa tricycle Na-addict na siya dun sa tricycle.
Sabi ko, ingat-ingat ka lang. Sabi ko, ayan mga guys, kaya magandang umaga po sa lahat, sa mga anak ko. Mag-ingat kayo, lalo na ngayon, harangkada na naman sa hanap buhay. Mag-ingat kayo, huwag kayong nagmamadali kasi hindi naman umaalis ang mga tindahan, nandiyan naman ang mga suki nyo. Relax lang kayo pag kayo nagtitinda, mahirap kasi yung nagmamadali. Ikaw Mel, ikaw pa naman yung parating na kakaroon ako ng nervyos, kaya ingat-ingatan mo rin yung sarili mo at pagdadrive at mga bata, huwag mo laging isasama kung saan ka man pumupunta. Pati asawa mo, sinasawa mo pa. Pwede naman iwanan yan ha. Tigilan mo na yung walang mangyayari niyan. Umukol ka na lang sa paghahanap buhay at talagaan mo na lang ang mga anak mo at yung pamilya mo na lang ang pag-anuhan mo. Kasi yun nakakabuti. Maawa sa iyong Panginoon dahil sabihin, mabuti ka sa pamilya at sa mga anak. Pero kung iba-iba ang pinapaniwalaan mo na barkada, na kung sino yung pupunta dyan ay sasamahan mo, huwag mo na yung gagawain dahil hindi rin man makakatulong sa'yo yan na magyayaya sa'yo. May tumulong ba? Di ba wala? Sinong tumulong? Di ba ang kapatid mo? Buti na lang, may kapatid ka na sobrang napakabait. Sino magbibigay sa'yo? Puro pares naman kayo, walang mga pera. Sige nga, kaya ikaw, tigil-tigilan mo na yung mo. Diyan ka na lang sa loob ng bahay mo. Kung gusto mo magtagay-tagay, mag-isa ka. Wala ka pang kalaban. Wala pa mangyayari sa pamilya mo. At kung may pera ka, bumili ka ng masarap na ulam. Magpulutan ka ng binili mong masarap na ulam. Ikaw mag-isa. Pwede naman mag-isa mag-inom. Kailangan pa ba marami? Magtawag ka ng marami dyan? Hindi pwede. Sa susunod, ganun-ganun gawin mo. Sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo na yan. Ilang masasabi ko sa'yo. Huwag ka magpapadala sa mga yaya. Nagyayaya sa'yo. Dahil walang mabuting idudulot yun. Mabuti na lang sila hindi sumama sa inuman nyo. Paano kung sumama yung tao na yun, nga isa rin yun? Pati pa kapatid mo natutulong sa'yo, napahamak, ilan na kayo? Pati sila napahamak, lahat tayo maaapektuhan dyan. Kaya wag niyo yan sila ihayayayahin dyan sa lugar nyo pag may mga inuman kayo dyan. Wag na niyo yung yayayahin yan dahil may nangyari din sa kanya. Yun yung nasimplang ang motor. Di ba kasi ang lasing wala na sa sarili. Hindi marunong mag-isip kung ano yung maganda. Banat lang ng banat kasi lasing nga, wala sa sarili. Matigas ang ulo, kahit alam na nila na may mangyayari sa kanila, sige pa rin sila ng sige, nandyan yung tapang nila. Kala nila mananalo sila sa kalikasan. Diba? Kaya okay, thank you so much. Bye-bye. Welcome to vlog. Mga anak ko, makikinig kayo sa mama nyo. Mabuti nandito pa ako. Pag wala na ako, bahala na kayo sa buhay nyo. Sige na, bye-bye.